sa ating Ebanghelyo. From the first reading hanggang sa Gospel, ang makukuha natin, the common word is servant. Alipin. Sino yung mga servant? Tayo. Tayong lahat ay mga tagapaglingkod ng Panginoon. Kaya inanyayahan at inatasan tayo. Sabi ng Ebanghelyo, we need to prepare. Dahil yung ating Panginoon o yung amo, yung ating may-ari ng bahay na umalis, hindi natin kung anong oras siya darating. Kaya inanyayahan tayo na gawin natin yung mga katungkulan natin. May tatlo, apat pala. Unang-una, ang mga pare, obispo, pope, inutasan na kailangan arugain ang mga mananampalataya. This is his role na kailangan niyang gampanan yung katungkulan niya to take care sa mga taong nananampalataya at sumusunod ni Kristo. Ang pangalawa, itong mga politiko na kailangan priority nila yung mga constituents nila. Hindi lang yung kanilang sarili. Lalo na we are October 30 yung election, 31. 30. So lalo na this coming election na we need, kailangan nating pagnilayan, hindi lang tayo dapat masilaw kung anong pera ang ibigay sa atin. Section 261 of Omnibus Election Code. Sino man ang tumatanggap ng pera na siyang para bang binibinta niya kanyang boto o kandidato na namimili ng boto ay siya'y maparusahan at mabilanggo ng 6 na taon. At saka, what is 1,000 na tinatanggap natin? For how many years na mamahala kung sino man yung nagbibigay, and you'll be suffering for 3 years terms, 3 years na term nila, or 6 years? I think 3 years yung barangay, no? O 3 years na namamahala. Siyempre, kung nagbabayad, babawiin yan pag nakalingkod. Kaya, we are also tasked as part of our preparation na gawin natin yung katungkulan natin para sa ating bayan na kailangan may mga taong mamuno na iluklok natin na may mabuting kalooban na aayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi na aayon kung anong kagustuhan ng mga taong ito. Kaya ang ating Omnibus Election Code ay pinaalalahanan tayo na tayo dapat hindi natin ipagbili ang boto natin. Kailangan mamili tayo wisely. We need to go out and vote wisely. Kailangan pagnilayan natin kung sino ang taong iluluklok natin sa lugar ng kapitan at kagawad at kahit iski na siyang may mabuti at yung kalooban ay naayon sa Panginoon. Tayo ay mga kawangis ng Panginoon. Every time that we receive in communion the body and blood of Christ, sana magiging kawangis tayo ng Panginoon. At sana din itong mga taong itinatasan na maglingkod sa ating bayan, sa ating barangay, na sila, yung kalooban nila ay naaayon, yung katungkulan nila ay gawin nila, na prioridad nila yung mga tao, yung constituents nila sa barangay, para sa ikabubuti at merong pagkakaisa sa barangay. Yun din ang tayo now na it's election time. Our responsibility na pagnilayan at tingnan natin kung sino yung nakarapat-dapat iluklok sa posisyon na yan. Because regret will always at the end. On the other hand, bilang mga magulang, inatasan tayo na gawin natin ang katungkulan bilang magulang. Yes, nandoon na yung maghihirap, pagsisikap, pero kahit pa man, ano man ang sitwasyon,
kailangan na manatili tayo at patuloy tayong gumawa ng kabutihan at gawin pa rin natin kahit nasasaktan tayo ang ating katungkulan bilang magulang na palakihin yung mga anak na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Father, nahihirapan na ako. Matigas ang ulo. No? Nagbigay lang ng sakit ng ulo. Pero bilang magulang, kahit ano pa man, ay patuloy pa rin tayo sinasabihan, ginagayad, tinutulungan. Mother Teresa tells us, when you love, love until it hurts. At kahit nasasaktan ka, manatili tayong magmahal. Yun ang mensahe ng Ebanghelyo natin. Hindi lang kayo, mga pari, mga politiko, at tayong mga taong katawan ni Kristo, inanyayahan na maglingkod ng karapatan, maglingkod ng may tapat na panunungkulan. We have different responsibility and we are tasked to do our responsibility na good at naaayon sa kalooban ng Panginoon. Part of our preparation. That is our responsibility dito sa mundo. And our another responsibility is to prepare ourselves para sa pagdating ng panahon na tayo'y kukunin ng Panginoon, handang-handa tayong humarap sa Panginoon dahil meron tayong pure na kaluluwa. Dahil ginagawa natin yung inatasan tayo na gawin yung mga responsibility natin para sa kapwa, para sa mga anak ninyo, para sa pamilya, o kung tayo ay nanunungkulan para sa mga constituents ninyo. Kami, inaatasan din kami na pangalagaan kayo at lahat ng mga membro ng simbahan sa katawan ni Kristo. Magkaisa tayong gawin natin ang katungkulan natin para sa panahon na darating ay handang-handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Amen.